Homemade rice wine mga kakusina o sweet fermented rice wine. Ang gamit natin dito ay bubud rice wine, yes. Binubudan ang tawag dito ng mga Ilocano. Napakasarap talaga nitong rice wine lalo na pag may yelo. Tara, umpisahan na natin agad. Kailangan lang natin dito ay 1 kilo ng bigas na malagkit or glutinous rice. Hugasan lang natin ito mabuti ng 2 hanggang 3 beses. Matapos natin ito mahugasang mabuti, ibabad lang natin ito sa tubig ng 1 oras. Pero depende na sa inyo, pwede naman diretso na luto. At lutuin lang natin ito na parang nagsaing lang ng bigas. Bawasan lang natin ng konti ang tubig, nababad na kasi natin ito ng 1 oras. At dito, meron akong na-order online na bubud rice wine yeast. Meron po nito sa Shopee at Lazada, pero sa Shopee ko ito na-order. I-search nyo lang po ang rice bubud wine yeast. Sa 1 kilo ng bigas na malagkit, 1 piraso ng bubud rice wine yeast ang lalagay natin. I-pulverize lang po natin ito. Pwede kayo gumamit ng rolling pin or baso. I-transfer lang natin dito sa ating lalagyan at i-set aside. Ayan, at luto na po ang ating glutinous rice. At malamig na po ito. Hindi naman po totally na malamig talaga. May konting init pa. At ilagay na natin ang ating bubud. Ayan, dapat pantay ang pagkalagay natin ng bubud. At i-mix lang po natin itong mabuti. At kung umabot po kayo sa puntong ito ng ating video, maaari po ba na pusuan nyo at i-share ang ating video? Malaking tulong na po yan para sa akin. Maraming salamat po. Matapos natin ito mamix mabuti, transfer na natin dito sa ating glass jar. Dapat naka-sterilize po ang mga gamit natin dito para siguradong malinis. Once na transfer na natin ito sa ating mga lalagyan, balutin lang natin ito mabuti ng cling wrap para siguradong hindi makontaminate itong rice wine natin. At balutin lang natin ito ng itim na tela at ilagay sa cabinet. Kung wala naman kayong cabinet, balutin nyo na lang mabuti ng mga tela at ilagay sa room temperature lang na area. Nasa ika-4 na araw na po tayo, i-check lang natin. Ang lasa po nito sa day 2 ay maasim. Sa day 3 naman po, maasim na may konting tamis. At ngayon, day 4 na tayo. Ayan, medyo nagtubig na siya. Ganito po ang itsura pag nasa day 4 na. At tikman na natin ito. Kukuha lang tayo ng konti para matikman natin. Ang lasa nito ay matamis na. Yung iba ginagawa nila itong dessert, masarap kasi, matamis, parang nilagyan ng asukal. At balutin lang po natin ulit ito ng cling wrap at ibalik natin sa cabinet. At maghihintay tayo hanggang day 7. Ayan, nasa day 7 na po tayo. Ayan, naging wine na talaga siya. Tanggalin lang natin ang mga nakabalot dito na cling wrap. Mag-e-enjoy talaga kayo dito sa rice wine natin. At salain lang po natin ito. Pag nasubukan mo nang gawin itong rice wine natin, hindi ka na bibili ng rice wine, ikaw na lang ang gagawa. Ang dami nang nagawa nating rice wine. Sa 1 kilo ng malagkit, ito lahat ang magagawa natin. Ilagay lang natin ito dito sa ating wine bottle. Hindi ka na bibili ng wine kung may okasyon. O diba, ang laki pa ng matitipid mo kaysa bumili ka pa ng wine? Itong wine bottle natin is 1 liter po yan. O diba, ang dami talagang nagawa natin? Gustong-gusto ko talaga ang lasa nitong rice wine, lalong-lalo na pag nasa day 7 pa. Medyo may pagkamatamis pa kasi siya, pero medyo may hagod na sa lalamunan. Ay, konting tama na. Habang tumatagal kasi ito, lalong tumatapang. Ito na lang lahat ang natira sa glutinous rice natin. Itong rice wine bottle natin, takpan nyo lang ng malinis na tela, lagyan nyo lang ng rubber band. Baka pumutok ang bote, sayang naman. Maraming salamat, hanggang sa susunod po.